Hello po mga kabantot. May work po ako, lunch break ko ng 3:30 ng umaga. February 6, lunch break ko. Hindi ko mapigil yung sarili ko na wag mag gumawa ng video. Reaction na naman to kay Pepanyo. Nanggigigil ako eh. Ang dami niya naman sinasabi eh. Ayaw talagang tumigil na to si Epipanyo eh. Yung isa sa mga gusto kong yung pagtawag niya ng kulto sa iglesia. Parang si si Goldagal ba yun? Yung isang tinawag niyang kulto ang iglesia. Na ngayon ewan ko nasaan na. Hindi na nga sumikat. Hindi pa sumisikat, wala na. Kasi sinasabi ni Epipanyo na nasa Google daw na ang iglesia ni Cristo daw ay kulto. Tingnan natin sa Google kung anong meaning ng kaharap ko po yung computer ko. Ang sabi rito, ang meaning ng cult: a system of religious veneration or devotion directed towards a particular figure or object. Parang may may figure or may object. Diyan pa lang hindi napasok ang iglesia. As relatively small group of people having religious beliefs or practices regarded as by others as strange or sinister. Small group of people having religious belief na parang kakaiba or strange, tsaka sinister. Ano ba yung sinister? Parang bad ba yun? Sabihin ng sinister. Hindi, dun pa lang hindi napasok eh. Dalawang meaning na yung binabasa ko eh. Harmful or evil ang ibig sabihin ng sinister. So, doon pa lang hindi napasok. Dalawa na. Tapos meron pong ditong a misplaced or excessive admiration for a particular person or thing, tao o bagay. Well, yung pagtatanggol ng kapatiran sa kaedwado, normal yun. Normal po yun. Malamang kahit na sino, kinikilala yung kahit naman si Labrador, merong mga politiko o tao na inaangat, meron siyang mga taong ibinababa niya bago pa nangyari itong National Rally for Peace na to, na tinira niya ng tinira. Kung babalikan niyo yung mga iba niyang vlogs, di ba, dami niyang tinitira ng tao. Meron siyang tinitira, meron siyang inaangat, pero yung pala may patunay na nanghihingi siya ng bayad para baliktarin yung mga sinasabi niya. Pero sabihin, balik pa ako rin sa topic na kung yung mga miyembro ng INC pinagtatanggulan ka, Eduardo, sino ba namang grupo ang hindi pagtatanggol yung leader nyo o namumuno sa inyo na nagpapakita ng pagmamahal at malasakit para sa inyong lahat, sa iglesia o sa grupo na kinaaniban? Kahit na sinong tao, di ho ba? Sabi nga, kahit siguro kambing o tupa, saktan mo yan, maamong tupa, saktan mo, kambing mababait. Try mo saktan pagka hindi ka sinawag-sawag niyan, di po ba? Yun ang problema kay Badong siya yung unang, hindi nga siya kilala ng iglesia. Sino ba kahit tayo, hindi po natin siya kilala, di po ba? Bigla na lang umalingaw yung pangalan nito nung pinagmumura na yung ginawang National Rally for Peace ng INC. Hindi siya pinakikialaman. Meron ba tayong mga kapatid o mga nagba-vlog ng mga kapatid na iglesia na ginawa siyang topic? Wala. Siya ang naunang nanakit Di po ba? Siya yung unang umatake. Sabi ko nga, kahit na maamong tupa, pag sagnaktan mo imposibleng hindi gumanti yan. Sasabi ka, bigla niyang gagamitin hindi kayo na ang tunay na iglesia ni Cristo. Dapat daw mga mahinahon, may pagbabanta daw sa kanya. Pagpalagay natin may nagbabanta sa kanya. Sino bang nagsimula ng
Sino ba? Tao lang, di ba? May mga kanya-kanya ng damdamin tayo eh. Kaya iglesia ka, kaya hindi ka kaanim. May kanya-kanya opinion tayo tungkol sa mga lumabas sa bibig ni ni Panyong eh. Yun hindi na dapat idamay ang iglesia doon kung meron man siya natatanggap na pagbabanta sa buhay niya. Hindi na kontrolado ng ka-Eduardo yun, no? ng iglesia ni Cristo as a whole. Hindi na kontrolado yun. Tsaka hindi siya sasaktan ng iglesia, maniwala kayo, kasi pag may nangyari dyan, walang ibang pagbibitangan kundi INC eh. Pero magkaganon man, para kasi ang gustong sabihin ni Panyong mabait daw dapat ang mga iglesia ni Cristo, ang tunay na iglesia ni Cristo. Totoo yun, ang Diyos ay Diyos ng kabutihan, Diyos ng kabanalan, Diyos ng pagiging makatwiran. Pero baka nakakalimutan mo, Panyong, na ang Diyos ay Diyos din ng pakikipagdigma. Sa napakaraming gera sinamahan ng Diyos ang bayang Israel. Kung babasusin mo yung sa Biblia, total gumagamit ka ng Biblia, papaalala ko sa iyo. Ang Diyos ay Diyos din ng hindi lang ng Diyos ng kabutihan at ng kabaitan at ng pagiging makatwiran. Diyos din siya ng pakikipagdigma. Ano yung mga example ng mga sikat na naglaban na pinagdaanan ng bayang Israel? Sa Ehipto, di po ba? Yung sa mga Ehipsyo, nalipol sila. Tsaka yung sa Jericho, yan yung mga sikat sa Biblia na kwento na sinamahan ng Diyos. Parang dapat, kaya lang ako nag-comment kasi nag-irita ako dito kay kay Panyong comment pa siya, tinawag niya pa si Brad daw karanasan ni Brother Eli Soriano sa Iglesia ni Cristo, matindi raw ang pinagdaanan. Ito na yung kasabihan, tumatama na po na ang magnanakaw kapatid ang kapatid ng magnanakaw ang sinungaling, nagsama na. Ito, kinakampihan niya na yung isang sinungaling o magnanakaw o ano pa man, parehas sila. Kung sino pa kung sa hindi naman po nakakaalam, pero sa mga kapatid, lalo yung mga dating kapatid na medyo may edad na ngayon, alam nila to. May mga programa si Eliseo Soriano noon pa, 90s pa, 80s pa yata, tinitiran niya na ang Iglesia ni Cristo. Sa napakahabang panahon, hindi umiimik ang Iglesia. Tinitira niya ang KRD. Napakadami niyang programa na parang ganito, parang si Epifanio, tinitira Iglesia para iangat yung kanyang para makilala siya. Ganyan ang ginawa ni Soriano pareho sila ng estilo Hindi po ba na mahabang panahon, maraming taon hindi umiimik ang INC, ang Iglesia, until ginawa yung programang ang tamang daan, para sagutin yung mga kasinungalingan, mga paratang ni Eli Soriano. Di ba naalala niyo po sila Kabularan, Paul Guevara, sila Panoncillo, Michael, di po ba? Sila yung mga apat na naalala ko na umuupo dyan sa programa ng tamang daan para i-expose si Soriano. Yung pala, di po ba? Panay sila bintang sa INC, pero nang na-expose si Soriano, yung mali-maling aral, palibasa kasi wala naman talaga siyang liwanag at wala naman talaga siyang karapatang mangaral dahil hindi siya tunay na mangangaral. Nahulog siya sa pagkakamali. Palibasa nangungopya ng aral, gamit siya ng mga salita ng Biblia o ng mga sitas na hindi naman talaga niya nauunawaan at wala naman talaga siyang liwanag at basbas ng Espiritu Santo. Nahulog sa pagkakamali, sa alungatan, mali-maling aral. Sarili niyang salita, kukontrahin niya. Ganoon na nangyari kay Soriano. Mura ng mura kung ano-anong sinasabi sa iglesia. Ito, si Epifanio, parang nangungutya pa.
Asa na ba yung mga ano, may mga nangungutya, asa na daw yung ba't daw hindi hinuhuli si ano, si Panyong, hindi daw kaya. Di hintayin natin. The more na nagsasalita siya ng kung ano-anong mga libelous sa social media. Problema kasi kay YouTube, maluwag kay si YouTube eh. Pero pagka nag-post ka ng mga video ng iba, kaka-copyright ka. Yun, nadidetect agad nila. Pero yung ganito kagaya ng kay Panyong, maluwag sila kahit na anong salbahin ng bibig dito. Hinahayaan lang nila eh. Pero maganda na rin yun. Dumadami ng dumadami ikakaso sa kanya. Magtago man, saan man siya magtago, mahahanap siya. Well, sa mga hindi po nakakaalam, lahat tayo gumagamit ng internet. Meron tayong IP address eh. Yung IP address, pwede tayong malocate kung nasaan tayo eh. Yung mga nasa cybercrime, alam po nila yan. So, yun lang. So, ano nangyari kay Soriano? Hindi po ba, nakasuhan. Bago pa man humarap sa korte, wala na. Lumipad na po, papunta ng Brazil, si Eliseo Soriano. Ilang taong siya nang doon. Kasama niya yung jowa niya. Hanggang doon na siya naman, namatay na siya. Ewan natin kung naibalik po ba yung bangkay niya rito, o kung buhay pa ba talaga siya, o patay na talaga siya. Labas na po tayo doon. Nabanggit ko lang kung ano yung kinahinat na ni ni Eliseo Soriano. Parang kasi nagkakahawig yung ano eh, yung estilo ni ano eh, estilo ni Panyong nakahawig kay Eliseo Soriano. Kasi meron siyang vlog na parang kampi pa siya kay Soriano. Kumampi siya, karapatan niya yun. Talaga namang dalawa lang ang tao sa mundo eh, dalawang klase, isang uusigin, isang nanguusig. At kitang-kita naman natin kung nasaang nakaposisyon tong si Epifanio. Katulad ng posisyon dati ni Eliseo. At hindi na babago ang posisyon ng iglesia. Ang iglesia nasa posisyon pa rin na inuusig hanggang ngayon. Kahit na anong, wala, hindi man lang finiture ni Epifanio Labrador ang ginagawa ng iglesia. Napakadaming mabubuting ginagawa ng iglesia. Hindi man lang niya i-finiture kahit isa. Pero yung Rally for Peace, yun ang binahira niya ng kung ano-anong maling pagkakaintindi at paniniwala. Ewan ko, wala naman siyang pinaglalaban kung tutuusin po eh. Wala naman siyang direktang pinaglalaban. Kung may pinaglalaban siya, ano? Bakit niya tinitira ang iglesia? Sa anong dahilan? Nasaktan ba siya? May sinaktan ba ang iglesia? Yun lang po, medyo mahaba na yung video ko. Yun lang po, yun lang yung nag-ano lang ako, habang medyo alisto pa yung isip ko kung ano yung gusto kong sabihin, naggumawa na ako ng video, ng vlog. Pwede kayo mag-comment kung anong opinion nyo. Ako naman po ay handang basahin at intindihin na sabihin nyo. Pwede kayo mag-comment, mag-like, subscribe. Hindi po, magandang umaga po sa kanila lahat. Thank you po.